Okay po, topic natin, kung kayo ba ay madalas natatakot o parang naduduwag ka gumawa ng bagay sa buhay mo. Palagay natin, gusto mo ayusin yung career mo, gusto mo kumita, o meron kang gusto gawin pero takot tayo, di ba? Puro takot ang nararamdaman natin. So maraming benefits pag tatapang tayo sa buhay natin. Okay? Pwede kayo kumita ng pera, mas hindi kayo nahihiya. Pwede mag-advance yung career mo, mas matapang ka, mag-apply ng trabaho, mag-start ng negosyo. Maganda rin kung matapang, good for your mental health, hindi laging duwag, natatakot. At dadami rin yung accomplishment mo. At syempre, kung mas matapang ka, mas marami ka rin matutulungang tao. Diba? Ito yung problema natin. So, paano ka tatapang? Yan ang, kung meron kayong mga takot, inferiority complex, isipin mo, teenager lang ako eh. O tingnan mo yung mga influencer lahat, ang kakapal ng mukha, di ba? Pero hindi naman sila mayabang, di ba? Pero mga takot lahat yun. Nag-umpisa sila lahat takot. Paano nila na-achieve? Tuturo ko sa inyo. 10 simple steps. Sundin nyo lang to, magagawa nyo rin yung nagagawa ng mga iba. Di ba? Ang tatapang ng iba. Tapang sa paggawa ng karera, hindi yung tapang makipag-away, ibang usapan yon. Number 1 tip is act as if. Umarte ka na parang matapang ka na. Okay? Pag takot ka magsalita sa harap ng tao, parang acting yan eh. I-act mo na matapang ka. Kung nanginginig ka, i-act mo na matigas ka na kaya mo. Kasi parang actor yan eh. Lagi mo ginagawa, lagi mo fino-focus yung utak mo, inaarte mo matapang ka, later on, susunod yung katawan. Masasanay na siya. Mahirap lang yan sa una. Number 2, mag-start ka sa mga maliliit na challenges. Unti-unti. Kung kailangan mo, let's say, meron ka isang malaking project sa eskwelahan o sa kumpanya nyo, di mag-start ka muna sa maliit. Small group muna, ikaw muna leader ng 4 na tao. Tapos naging 20 na tao. Mamaya yung buong organization, ikaw na magiging leader. So, mag-start ka pa konti-konti para masanay yung katawan mo. Hindi mo naman kailangan biglain eh. Diba? Hindi mo naman kailangan gawin agad bukas pagkagising mo. Pinaplano mo yan. Number 1, act as if, matapang ka na. Number 2, start slow para masanay yung katawan mo sa nervyos. Number 3, ito medyo kailangan mo to. Number 3, kailangan mo parang self-hypnosis eh. Parang bini-brainwash mo sarili mo na kaya ko to gawin, magaling ako, maaabot ko to. Kailangan yung paniwala mo sa sarili mo, sasabihin mo sa sarili mo na kaya mo. Okay? Later on, masasanay ka na niya. So, lahat na makikita mong positibo papunta doon sa goal mo, dapat nakafocus ka doon para maniwala yung katawan mo. Number 4, ikwento mo sa close friends mo muna. Let's say, plano mo tumakbo ng class president o plano mo gumawa ng maliit na negosyo o maliit na foundation, ikwento mo muna sa pamilya mo, sa close friends mo. Tingnan mo muna yung reaction nila. Okay, so isanay mo muna sa sarili mo sa mga konting kaibigan para pag may magrereklamo, iinsultuhin ka, at least na-practice mo na yung mga sagot mo. Later on, mas maganda na yung sagot mo. Number 5, isipin mo yung mga reasons bakit mo ginagawa ito. Okay, gusto mo magkaroon ng malaking negosyo, bakit? Para kanino? Para tulungan yung magulang mo, para tulungan yung mga batang mahihirap. Ano values mo sa buhay? Ano goal mo sa buhay? Diba? Kailangan meron kang explanation bakit mo to ginagawa. Para may meaning. Diba? Hindi pwede para yumaman, magpakasarap. Dapat may maganda kang goal para ma-achieve mo yung gusto mo. Number 6, change your perspective. Baguhin mo yung pananaw mo. Let's say, kailangan mo mag-vlog, kailangan mo magsalita sa maraming tao. Imbis na isipin mo, kailangan magpasikat ako para matuwa sila, mabilib sila, marami mag-like, mali yun eh. Dapat isipin mo, ginagawa ko to para tulungan yung mahihirap, para bigyan ng boses yung walang kalaban-laban, tulungan yung mga nalulugi, naapi, may sakit, walang pera,
pwede ka mag-hero perspective, di ba? Magiging champion ka ng mga tao. Tunay or hindi, pag binago mo yung perspective mo, doon mawawala yung kaba. Doon mawawala yung kaba. Kaya hindi kayo maniniwala. Puro ako stuttering before. Kung napanood nyo yung movie ko, nandiyan pa yan eh. Nag-stop ako 3 years sa UP Diliman sa college. 3 years ako nag-stop dahil di ako makasalita. Pero bandang huli, unti-unti, sa tulong ng mga mahirap na pasyente, kakatulong-tulong ko, nabago perspective ko na hindi na ako nahihiya. Parang, hindi man to para sa akin, para sa inyo naman, kayo naman makikinabang. So, pag gano'n ang isipin mo, hindi ka na concerned sa physical mo, iniisip mo na lang yung alam ko, paano matutulungan yung makikinig. Gano'n na lang ka-clean ang nagiging goal, kaya tumatapang. Kasi nagbago perspective ko eh. Number 7, just do it. Gawin mo na. Talon ka na. Apply ka na. Oo, wala nang hiya-hiya. Kung takot ka kung mag-a-apply, gawin mo na. I-apply mo na muna, tsaka mo na pag-isipan. Kasi pag ginawa mo na, wala ka ng choice eh. Nandun ka na. Baga sa swimming, tumalon ka na. Kasi naka-ready ka na. Nag-self-hypnosis ka na. Nakwento mo na sa friends mo. May reasoning ka na. O, di ba? Tinry mo na. Ituloy mo na. No choice ka na. Number 8, isipin mo yung possible worst outcome. Okay, let's say pumasok ka sa isang bagay na mahirap. Pwede kang malugi, pwede kang mapahiya, pwede magalit yung mga kaibigan mo. Okay, pero ready ka. Parang ready ka rin just in case malugi, mag-fail, naisip mo na yon. Parang ano ba pinakamasama mangyari? O baka matalo ka, malugi ka, yun lang. Pero at least natuto ka, di ba? Meron ka rin makukuhang benefit doon sa experience na yon. Number 9, kailangan meron kang plan B. Okay? Let's say sa negosyo, o sa pagtakbo, o sa whatever, dapat meron kang plan B na pag hindi ito nagtagumpay, ano gagawin ko next? Diba? Ano matututunan ko? Ano pwede kong gawing escape? Ano pwede kong gawin sa sarili ko? Meron akong plan B, plan C para sa buhay ko. And number 10, syempre, kailangan maganda yung goal mo at pagdarasal mo to na i-pray mo na, sabihin mo, hindi mo to para sa akin. Yun ang pinakamaganda sa lahat eh. Pag maganda yung goal mo, hindi para sa'yo, tatapang ka talaga. Isip mo, God's will to eh. Gagawin ko to eh. Bahala sila sa buhay nila. Huwag ka na magbasa ng bashers or ano. Gawin mo na. Kasi tandaan mo kung sino matapang, sino diretso, sino nangunguna. Tingnan niyo lang sa social media, sino nangunguna, sino gumagawa ng bago, siya nagiging leader eh. Yung matapang, yun ang nananalo. Kahit tama siya, kahit mali siya, the point is, ginawa niya. Ay, yung iba nanonood lang, watcher. Pag watcher ka lang, hindi ka na nakasali. In short, talo na agad. Pero pag sinubukan mo, at least hindi ka man magtagumpay, marami kang matututunan. And from that lesson, next step, next step, next step. Diba? Lagi naman maraming failure eh. Pero in the end, matututo ka, mas gagaling ka, mas tatapang ka, dadami yung skills mo at ma-achieve mo yung goal mo. Sana po nakatulong to para mas tumapang kayo, magawa nyo itong mga magagandang plano. Baka ito God's will sa buhay nyo eh. Para magawa nyo yung mission nyo dito sa mundo natin. Salamat po.